Welcome to Stellar Newsio. Your news YouTube News Hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Hati talaga ang opinyon ng publiko ukol sa issue ng pagpapadeport kay Chilo San Jose, kasintahan ng kilalang gymnast na si Carlos Yulo, dahil umano sa kanyang pagtatrabaho sa Pilipinas nang walang kaukulang working visa. Ang panawagan ay nanggaling kay Attorney Wilfredo Garrido, na nagdududa kung may permiso nga ba si Chilo upang magtrabaho dito, lalo na't kamakailan ay lumabas siya sa ASAP at naging endorser ng isang kilalang skincare brand. Sa kanyang Facebook post, tahasang sinabi ni Garrido na ang mga gawaing ito ni Chilo ay maituturing na paglabag sa batas, dahil siya ay nasa Pilipinas gamit ang isang tourist visa lamang. Ayon pa kay Garrido, dahil si Chilo ay isang Australian citizen mula pa noong 2020, hindi siya maaaring magtrabaho sa bansa nang walang working visa. Dagdag pa rito, ipinunto niya na ang pagmodelo ni Chilo ng iba't ibang damit at produkto ay hindi naaayon kung wala itong kaukulang dokumento. Marami ring netizens ang nagbigay ng opinyon sa issue. Marami sa kanila ang sumusuporta sa ideya ng pagpapadeport, lalo na't ayon sa batas, ang mga dayuhang nagtatrabaho sa Pilipinas ay kinakailangang kumuha ng working visa. Ang sitwasyon ni Chilo ay ikinumpara pa ng ilang netizens sa nangyari noon kay Ryan Bang, isang South Korean TV personality, na kinailangan ding ayusin ang kanyang working permit bago siya tuluyang nakapagtrabaho sa Pilipinas. Bukod sa issue ng legalidad ng kanyang pananatili at pagtatrabaho sa bansa, isa pang aspeto ng kontrobersya ay ang ugali umano ni Chilo, partikular na ang kanyang diumano'y hindi magalang na pakikitungo sa ina ni Carlos Yulo. Ayon kay Garrido, ang ganitong pag-uugali ay maaaring maging dahilan upang ituring si Chilo bilang isang undesirable alien, na isa ring basehan upang siya ay ma-deport mula sa Pilipinas. Ngunit may ilan ding nagtanggol kay Chilo, sinasabing hindi naman tama na husgahan siya batay lamang sa kanyang mga reaksyon sa social media at sa mga batikos na natatanggap niya. Ayon sa mga taga-suporta, maaaring emosyonal lamang si Chilo sa kanyang mga pahayag dahil sa mga personal na pinagdadaanan niya, partikular na sa relasyon niya sa kanyang mga magulang. Ayon pa sa ibang komento ng netizens, may posibilidad din na si Chilo ay isang dual citizen, at kung mapapatunayan ito, hindi na siya kinakailangang kumuha ng working visa upang magtrabaho sa Pilipinas. May mga nagmungkahi rin na baka kasal na lamang kay Carlos Yulo ang solusyon upang maiwasan ang posibleng deportation, dahil sa ganitong paraan, maaari siyang maging dual citizen at magkaroon ng legal na karapatang magtrabaho sa bansa. Sa kabila ng kontrobersyang ito, nananatiling mainit ang diskusyon sa social media at naghihintay ang mga netizens kung ano ang magiging desisyon ng mga kinaukulan ukol dito. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa legalidad ng pagtatrabaho ng isang dayuhan, kundi pati na rin sa pagrespeto sa mga batas at kultura ng Pilipinas na patuloy na pinag-uusapan ng publiko. Patuloy na magiging mainit ang usaping ito, lalo na't kilalang personalidad si Chilo dahil sa kanyang relasyon kay Carlos Yulo. Hinihintay ng marami kung ano ang magiging hakbang ng gobyerno sa isyung ito at kung paano ito maaapektuhan ang karera at personal na buhay ni Chilo sa Pilipinas. Hati talaga ang opinyon ng publiko ukol sa issue ng pagpapadeport kay Chilo San Jose, kasintahan ng kilalang gymnast na si Carlos Yulo, dahil umano sa kanyang pagtatrabaho sa Pilipinas nang walang kaukulang working visa. Ang panawagan ay nanggaling kay Attorney Wilfredo Garrido, na nagdududa kung may permiso nga ba si Chilo upang magtrabaho dito, lalo na't kamakailan ay lumabas siya sa ASAP at naging endorser ng isang kilalang skincare brand. Sa kanyang Facebook post, tahasang sinabi ni Garrido na ang mga gawaing ito ni Chilo ay maituturing na paglabag sa batas, dahil siya ay nasa Pilipinas gamit ang isang tourist visa lamang. Ayon pa kay Garrido, dahil si Chilo ay isang Australian citizen mula pa noong 2020, hindi siya maaaring magtrabaho sa bansa nang walang working visa. Dagdag pa rito, ipinunto niya na ang pagmodelo ni Chilo ng iba't ibang damit at produkto ay hindi naaayon kung wala itong kaukulang dokumento. Marami ring netizens ang nagbigay ng opinyon sa issue. Marami sa kanila ang sumusuporta sa ideya ng pagpapadeport, lalo na't ayon sa batas, ang mga dayuhang nagtatrabaho sa Pilipinas ay kinakailangang kumuha ng working visa. Ang sitwasyon ni Chilo ay ikinumpara pa ng ilang netizens sa nangyari noon kay Ryan Bang, isang South Korean TV personality,
na kinailangan ding ayusin ang kanyang working permit bago siya tuluyang nakapagtrabaho sa Pilipinas. Bukod sa isyu ng legalidad ng kanyang pananatili at pagtatrabaho sa bansa, isa pang aspeto ng kontrobersya ay ang ugali umano ni Chlo, partikular na ang kanyang diumano'y hindi magalang na pakikitungo sa ina ni Carlos Yulo. Ayon kay Garrido, ang ganitong pag-uugali ay maaaring maging dahilan upang ituring si Chlo bilang isang undesirable alien na isa ring basehan upang siya ay ma-deport mula sa Pilipinas. Ngunit may ilan ding nagtanggol kay Chlo, sinasabing hindi naman tama na husgahan siya batay lamang sa kanyang mga reaksyon sa social media at sa mga batikos na natatanggap niya. Ayon sa mga taga-suporta, maaaring emosyonal lamang si Chlo sa kanyang mga pahayag dahil sa mga personal na pinagdadaanan niya, partikular na sa relasyon niya sa kanyang mga magulang. Ayon pa sa ibang komento ng netizens, may posibilidad din na si Chlo ay isang dual citizen, at kung mapapatunayan ito, hindi na siya kinakailangang kumuha ng working visa upang magtrabaho sa Pilipinas. May mga nagmungkahi rin na baka kasal na lamang kay Carlos Yulo ang solusyon upang maiwasan ang posibleng deportation. Dahil sa ganitong paraan, maaari siyang maging dual citizen at magkaroon ng legal na karapatang magtrabaho sa bansa. Sa kabila ng kontrobersyang ito, nananatiling mainit ang diskusyon sa social media at naghihintay ang mga netizens kung ano ang magiging desisyon ng mga kinaukulan ukol dito. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa legalidad ng pagtatrabaho ng isang dayuhan, kundi pati na rin sa pagrespeto sa mga batas at kultura ng Pilipinas na patuloy na pinag-uusapan ng publiko. Patuloy na magiging mainit ang usaping ito, lalo na't kilalang personalidad si Chlo dahil sa kanyang relasyon kay Carlos Yulo. Hinihintay ng marami kung ano ang magiging hakbang ng gobyerno sa isyung ito at kung paano ito maaapektuhan ang karera at personal na buhay ni Chlo sa Pilipinas. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.